Ibinenta ng sarili kong pamilya ang anak ko kapalit ng pera. Habang nagdudugo ang aking mga paa sa daungan, sila'y nagpapakasa sa sayamang galing sa buhay ng isang inosenteng bata. Utang mo sa amin ang buhay mo, malamig na sabi ng sarili kong ama. Pero nanginig sila nang makita ang lalaking nasa likod ko, ang bilyonaryong ama ng batang itinapon nila. Tapos na ang pagiging biktima ko. Oras na para maningil. Handa ba silang bayaran ang puot ng isang inang ninakawan ng lahat? Ibinenta ng sarili kong pamilya ang anak ko kapalit ng pera. Habang nagdudugo ang aking mga paa sa daungan, sila'y nagpapakasa sa sayamang galing sa buhay ng isang inosenteng bata. Utang mo sa amin ang buhay mo, malamig na sumbat ng sarili kong ama. Ngunit nanginig sila nang makita ang lalaking nakatayo sa likod ko, ang bilyonaryong ama ng batang itinapon nila. Tapos na ang pagiging biktima. Handa ba silang harapin ang puot ng isang ina? Huwag niyo nang kaawaan niyang si Leora. Nabuntis lang yan ng walang kwentang lalaki. Tapos ngayon, kami pa ang pinapasan niya ng problema niya. Kung hindi dahil sa akin, baka nabubulok na yan sa kalsada kasama ng anak niyang sakitin. Wala talagang utang na loob. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa manipis na dingding ng barong-barong, sinundan ng mapangutyang tawanan ng mga kapitbahay na nag-iinuman sa labas. Sa loob ng madilim at masikip na kwarto, nanatiling nakayuko si Leora. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw para ipagtanggol ang sarili. Nasanay na ang kanyang pandinig sa mga malulupit na salita ng sarili niyang ina na si Rosenda. Sa halip na magalit, maingat niyang hinati sa dalawa ang isang murang tableta ng paracetamol gamit ang kanyang nanginginig at magaspang na mga daliri. Iyon na lamang ang natitira niyang pambili ng gamot. Bumigat ang kanyang dibdib, parang may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Ang bawat pang-iinsulto ni Rosenda ay parang mga matutulis na karayom na unti-unting ibinabaon sa kanyang puso. Ginagawa niya ang lahat, nagbubuhat ng mabibigat na kahon ng tuyo sa daungan mula madaling araw hanggang gabi, upang may maihain sa hapagkainan. Ngunit sa paningin ng kanyang pamilya, isa lamang siyang malaking pabigat. Isang kasalanang naglalakad. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang kanyang amang si Baltazar, amoy alak at sigarilyo. Walang pasabi nitong hinablot ang kaisa-isang gusot na ₱100 na nakapatong sa ibabaw ng lumang aparador. Ang perang pinagpawisan ni Leora buong araw. Pa, pambili ko po ng lugaw ni Eli iyan bukas. Pakiusap ni Leora. Ang boses ay basag at puno ng pag-asa na baka sakaling may natitira pang awa sa puso ng kanyang ama. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Baltazar. Iniikot nito ang pera sa kanyang mga daliri bago malamig na sumagot, "Ako na ang bibili ng bigas at huwag mo akong dramahan, Leora. Utang mo sa pamilyang ito ang buhay mo. Kung hindi ka namin kinupkop nung iniwan ka ng lalaki mo, baka namatay na kayo ng anak mo sa gutom." Tuluyang umalis ang kanyang ama upang ipusta ang huling pag-asa ng kanyang anak sa sugalan. Naiwan si Leora sa gitna ng katahimikan. Ang mga palad ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling laman. Nais niyang magwala, ngunit nang marinig niya ang mahinang pag-ungol ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Eli, agad na nawala ang lahat ng kanyang galit. Lumapit siya sa maliit na papag. Basang-basa ng pawis ang noo ni Eli dahil sa mataas na lagnat. Dahan-dahang pinunasan ni Leora ang mukha ng bata gamit ang isang malinis na basahan. Sa gitna ng pag-aagaw buhay ng lagnat, iminulat ni Eli ang kanyang mga inosenteng mata. Iniabot ng bata ang kanyang maliit at mainit na kamay. Sa kamarahang hinaplos ang magaspang na palad ni Leora. "Mama, bakit po umiiyak ang mga kamay mo?" Inosenteng tanong ni Eli. Ang boses ay mahina at paos. Kinagat ni Leora ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang paghikbi. Hinalikan niya ang maliit na kamay ng anak. Ang luha ay tuluyan ng pumatak at bumasa sa balat ng bata. "Hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong buhay?" tanong niya sa kanyang sarili.
Hanggang kailan niya hahayaang lamunin sila ng utang na loob na kailanman ay hindi niya mababayaran. Kinaumagahan, binalot ng makapal na alikabok at amoy ng isda ang daungan ng Dumaguete. Pasan-pasan ni Leora ang isang mabigat na banyera ng isdang tuyo. Mahapdi ang bawat kalyo sa kanyang mga paa at parang bibigay na ang kanyang gulugod sa bigat ng kanyang dinadala. Leora, anak, magpahinga ka muna rito. Uminom ka muna nitong mainit na sabaw. Alok ni Manang Flor, isang matandang naglalako ng pagkain sa gilid ng daungan. Isa ito sa mga bihirang tao na nagpakita ng tunay na pagmamalasakit sa kanya. Inabot ni Leora ang maliit na tasa. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Sa mga oras na yon, mas naramdaman niya ang init ng isang pamilya sa isang estranghero kaysa sa sarili niyang kadugo. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay biglang naglaho. Dumagundong ang makina ng tatlong naglalakihang itim na sasakyan na pumasok sa loob ng daungan. Nagliparan ang mga alikabok, dahilan upang mapapikit si Leora at mapatakip sa kanyang mukha. Huminto ang pinakamarang niyang sasakyan sa mismong harapan ng imbakan ng mga isda. Bumaba ang isang lalaki. Nakasuot ito ng isang formal at mamahaling itim na suit na tila hindi nababagay sa magulo at maruming paligid ng pantalan. Matangkad, may malapad na balikat, at may tindig na nag-uutos ng paggalang at takot. Unti-unting ibinaba ni Leora ang kanyang kamay. Nang mag-angat siya ng paningin, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Si Cassian Vergara, ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan 6 na taon na ang nakalilipas. Ang ama ng kanyang anak. Dahan-dahang lumingon si Cassian. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Inasahan ni Leora na makakakita siya ng gulat o kahit kaunting pangungulila sa mga mata nito. Ngunit walang pagmamahal na natira sa mga titig ni Cassian. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Tinitigan siya ni Cassian mula ulo hanggang paa. Ang kanyang maruming damit, ang kanyang buhok na buhaghag, at ang banyera ng isda sa kanyang paanan, na tila ba isa siyang nakakadiring insekto na gusto nitong tapakan. Hindi alam ni Leora na sa isip ni Cassian, siya ang babaeng nagnakaw ng lahat ng ipon nito para magpagamot at sumama sa ibang lalaki. At hindi rin alam ni Cassian na ang babaeng tinititigan niya nang may matinding pandidiri ay ginugol ang bawat segundo ng nakalipas na 6 na taon sa pagtatrabaho hanggang mamatay-matay para lamang buhayin ang anak na hindi niya alam na nag-exist. Iniwas ni Cassian ang kanyang paningin na parang nandidiri. Humarap ito sa nanginginig na manager ng daungan at nagsalita gamit ang boses na walang bahid ng anumang awa. I am taking over the sport starting today. Tanggalin ang lahat ng mga walang kwentang trabahador dito. Ayoko ng mga taong marurumi sa kumpanya ko. Bumagsak ang mundo ni Leora. Sa pagtalikod ni Cassian pabalik sa sasakyan, isang nakakabinging ugong ng busina ang umalingaw-ngaw sa buong daungan. Tila nagbabadyang durugin ang natitirang piraso ng pag-asa sa kanyang wasak na buhay. Walang awa ang sikat ng araw, ngunit pakiramdam ni Leora ay binalot siya ng makapal at malamig na yelo. Nakaluhod siya sa magaspang na semento ng daungan, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng pantalon ng lumang manager ng pantalan. Pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nagmamakaawa. Kailangan niya ang trabahong ito. Kung mawawalan siya ng kita ngayong araw, wala siyang maiuuwing gamot para sa naghihingalong si Ili. Subalit umiling lamang ang manager. Puno ng awa, ngunit walang magawa, at itinuro ang direksyon ng pansamantalang opisina kung saan pumasok ang bagong may-ari ng daungan. Nangangatog ang mga tuhod na tumayo si Leora. Bawat hakbang palapit sa opisinang yon ay tila paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Nang marahan niyang buksan ang pinto, agad na sumalubong sa kanya ang napakalamig na hangin mula sa aircon. Isang matinding kaibahan
sa nakakapasong init sa labas at sa mainit na tensyong namumuo sa loob ng kwarto. Nakatayo si Kasyan malapit sa bintana, nakatalikod at nakapamulsa, tila isang hari na nagmamasid sa kanyang bagong kaharian. Nang lumingon si Kasyan, ang panga nito ay matigas at ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at pagkasuklam. Wala na ang lalaking dating kumakanta sa kanya habang nakatingin sa mga bituin. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero na handa siyang durugin. "Look at you now, Leora." Panimula ni Kasyan. Ang boses ay mababa, ngunit may talim na pumilas sa katahimikan ng kwarto. Humarap ito ng buo sa kanya, pinasadahan ng tingin ang kanyang maruming kamiseta at mga paang nakatsinelas lamang. "Anong nangyari sa lalaking ipinagpalit mo sa akin? Bakit hinahayaan kanyang magmukhang basurera dito sa pantalan?" Natigilan si Leora. Umawang ang kanyang mga labi habang pilit na pinoproseso ang mga salitang narinig. "Kasyan, anong sinasabi mo? Anong lalaki? Huwag mo akong gawing tanga." Bigla ang pagtaas ng boses ni Kasyan, sapat upang mapapikit si Leora sa gulat. Lumapit ito. Ang bawat mabigat na hakbang ay nag-iiwan ng kilabot sa dibdib ng babae. "Kinuha mo ang lahat ng perang pinaghirapan kong ipunin para sa pagpapagamot mo. Tinangay mo ang lahat at sumama ka sa ibang lalaki habang nagpapakamatay ako sa trabaho para lang mabigyan ka ng magandang buhay. Tapos ngayon, magpapanggap kang inosente?" Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Leora. Sa isang iglap, nagdugtong ang lahat ng naguguluhang piraso sa kanyang isipan. Ang pera, ang pagpapagamot, ang biglaang pagkawala ni Kasyan 6 na taon na ang nakalipas na sinabi ng kanyang mga magulang na bunga ng pambababae nito. Isang malaking kasinungalingan ang ipinainom sa kanilang dalawa. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin na ang sarili niyang ama ang nagnakaw ng perang yon upang ipansugal, at nais niyang isumbat na mayroon silang anak na naghihingalo ngayon dahil sa kahirapan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, walang awang dumukot si Kasyan ng isang makapal na bungkos ng pera mula sa kanyang pitaka. Sa isang marahas na kumpas, itinapon ni Kasyan ang mga pera sa hangin. Nagkalat ang mga malulutong na sanlibuhang papel sa maruming sahig ng opisina, bumagsak sa mismong paanan ni Leora. "Ganyan ka ba kadesperada sa pera?" Mapait na tawa ni Kasyan, nakatingin ng diretso sa mga mata niyang nanlalabo na sa luha. "Ayan, pulutin mo. Nabibili naman ng lahat sa'yo, hindi ba? Iyan ang kabayaran para umalis ka sa kumpanya ko at huwag nang magpapakita sa akin kahit kailan." Naglaban ang natitirang dangal ni Leora at ang nag-aalab niyang pagmamahal bilang isang ina. Kung ipagtatanggol niya ang sarili at tatalikuran ang perang ito, mamatay si Eli. Sa oras na yon, walang halaga ang kanyang pride. Dahan-dahang lumuhod si Leora. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nilulunok ang lahat ng pangiinsulto at hiya. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang unang salapi sa sahig. Sa halip na magalit, maingat niyang pinagpagan ang bawat lukot na pera. Pilit na pinantay ang mga gusot nito gamit ang kanyang mga daliri at mahigpit na idinikit sa kanyang dibdib na tila ba yakap-yakap niya ang naghihingalong si Eli. Ang perang ito ang magdurugtong sa buhay ng kanyang anak. Pinanood ni Kasyan ang bawat galaw ni Leora. Inasahan niyang makakaramdam siya ng tagumpay. Inasahan niyang makikita niya ang isang mukhang perang babae na masayang kukunin ng grasya. Ngunit ang makita itong nakaluhod, maingat na niyayakap ang perang itinapon niya na parang isa itong sagradong bagay, ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na kirot sa kanyang dibdib. Bakit ganito ang reaksyon nito? Bakit tila pasan nito ang buong mundo? Napakuyom si Kasyan ng kanyang mga kamao, mariing pumikit, at tinalikuran si Leora dahil hindi niya kayang panindigan ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito.
Tumayo si Leora, hindi nagbitiw ng kahit isang salita, at mabigat ang mga hakbang na lumabas ng opisina. Paglabas niya, napansin niyang mabilis na nagdidilim ang kalangitan. Ang mabibigat na ulap ay nagbabadyang magbuhos ng matinding ulan. Habang naglalakad siya patungo sa labasan, naramdaman niya ang tahimik na pag-ilaw ng kanyang lumang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa kanyang inang si Rosenda. Ang bumungad sa screen, "Umuwi ka! Kumbulsyon! Wala na tayong pera." Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Leora. Nanlamig ang buo niyang katawan. Pilit siyang tumakbo, kahit nasugatan ang kanyang mga paa. Bit-bit ang perang ibinato sa kanya ni Kasyan. Kailangan niyang makauwi. Kailangan siya ng kanyang anak. Subalit pagdating niya sa malaking tarangkahan ng daungan, nakasara na ang malalaking bakal na pinto nito. Nilalagyan na ito ng makapal na kadena ng mga guwardiya bilang pagsunod sa mahigpit na utos ng bagong pamunuan. Walang makakalabas at walang makakapasok. Kinalog ni Leora ang mabigat na bakal. Ang kanyang tinig ay nabasag sa labis na pagmamakaawa habang pinipilit na buksan ang tarangkahan. Sa pag-angat niya ng tingin sa madilim na kalangitan, isang malakas na pag-ungol ng kulog ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hudyat ng paparating na isang napakalakas na unos. Ang hagupit ng hangin at walang tigil na pagbuhos ng ulan ay tila sumasabay sa magulong kapalaran ng pamilya Alcaraz. Habang nakikipaglaban si Leora sa malamig na rehas ng daungan upang makauwi sa kanyang may sakit na anak, isang kasunduan na mas maitim pa sa gabi ang nagaganap sa mismong loob ng kanilang tahanan. Sa gitna ng masikip at inaamag na sala ng barong-barong, nakaupo sa kaisa-isang maayos na silya ang isang lalaking hindi nababagay sa kahirapan ng paligid. Si Don Severino Rojas. Nakasuot ito ng mamahaling barong, pinalilibutan ng 3 matitikas na gwardiyang nakabantay sa bawat sulok ng maliit na bahay. Pinasadahan ng mapanuring tingin ng matanda ang mga bitak sa pader, ang tumutulong tubig mula sa butas na bubong, at ang isang nakakwadrong litrato ni Leora noong dalaga pa ito. Nang mapansin ni Rosenda na nakatingin ang bilyonaryo sa larawan ng kanyang anak, mabilis siyang lumapit at padabog. Na isinilid ang litrato sa loob ng isang madilim na kahon. Itinago niya ang anumang bakas ng ina ng batang kanilang ipagbibili. Tila ba kinahihiya ang sariling dugo at laman. Ipinatong ni Don Severino ang isang itim na maleta sa ibabaw ng nanginginig na lamesang kahoy. Binuksan niya ito at sumilay ang makapal na bungkos ng mga salapi na umaabot sa milyon-milyong piso. Sa tabi nito ay isang formal na dokumento, isang deed of voluntary commitment at mga peking papeles para sa legal na pag-aampon. Kumislap ang mga mata ni Baltazar. Halos maglaway siya habang nakatingin sa kayamanang hindi niya kailanman kikitain sa buong buhay niya. Ikinuskus niya ang kanyang magagaspang na palad. Ang ngiti sa kanyang labi ay umaabot hanggang sa kanyang mga tainga. "Malinaw ang usapan natin, Baltazar," panimula ni Don Severino. Ang boses ay mabigat at puno ng awtoridad. Sa pagpirma ng mga papeles na ito, burado na ang 5 milyong utang mo sa sugalan at ang batang iyan ay magiging isang Rojas, legal at walang sabit. "Opo, Don Severino, wala pong magiging problema," mabilis na tugon ni Baltazar. Hindi man lang nag-atubiling silipin ang kalagayan ng kanyang naghihingalong apo sa kabilang kwarto. "Isang malaking karangalan po na sa inyo mapunta ang bata." Ngumisi ang matandang bilyonaryo. Wala siyang pakialam sa bata bilang isang pamilya. Sa loob ng kanyang madilim na isipan, kailangan niya lamang ng isang inosenteng pangalan na magiging tagapagmana ng kanyang mga ilegal na negosyo. Isang malinis na papel kung saan niya itatago ang kanyang mga maruruming yaman. Kailangan niya ng isang bata na walang makapangyarihang kamag-anak na magtatangkang bawiin ito balang araw, at ang walang kalaban-laban at naghihikahos na pamilya Alcaraz ang perpektong biktima. Sa pagkakataong yun, humakbang pasulong si Rosenda. Hawak ang isang lumang rosaryo, nagsimula siyang lumuha.
Ang kanyang pag-iyak ay perpektong ginawa, hindi masyadong malakas, ngunit sapat upang magmukha siyang isang mapagmahal na lola na pinupunit ang puso. Don Severino, napakasakit po nito para sa amin. Garalgal na wika ni Rosenda habang nagpupunas ng pekeng luha gamit ang laylayan ng kanyang duster. Pero para rin po ito sa kinabukasan ng apo ko. Wala po kaming maipakain sa kanya. Kung mananatili siya sa ina niyang walang kwenta at walang maayos na trabaho, mamamatay lang ang bata sa gutom. At least sa inyo, magiging prinsipe siya. Ginhawa po ng bata ang iniisip ko, hindi ang sarili namin. Maging ang malupit na si Don Severino ay bahagyang nandiri sa pagpapaimbabaw ng matandang babae. Alam ng lahat sa kwartong iyon na ibinebenta nila ang bata upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa mga pinagkakautangan, ngunit patuloy na nagtatago si Rosenda sa likod ng salitang sakripisyo. Ginamit niya ang pag-ibig sa pamilya bilang sandata upang bigyang katuwiran ang isang walang pusong krimen habang nagbibilang ng pera ang dalawang matanda. Sa kabilang panig ng manipis na dingding, nakahiga sa isang manipis na banig, ang maliit na katawan ni Ili. Nanginginig ang bata, balot ng makapal na kumot na hindi sapat upang labanan ang matinding ginaw mula sa mataas na lagnat. Ang kanyang mga labi ay tuyot at namumutla. Sa bawat mabigat at mainit na paghinga, isang pangalan lamang ang namumutawis sa kanyang bibig. Mama, mama ko, nasaan ka? Ang mahinang pagtawag ni Ili ay nalunod sa tunog ng nagkikiskisang mga perang papel at sa huwad na panalangin ng kanyang lola. Walang nakakarinig sa bata. Walang nag-aabot ng malamig na basahan upang ibsan ang kanyang pakiramdam. Ang kaisa-isang tao na handang ibuwis ang buhay para sa kanya ay kasalukuyang nakikipaglaban sa ulan, tumatakbo pa uwi habang sugatan ang mga paa. Lumapit si Rosenda sa higaan ni Ili upang silipin kung tulog ang bata bago nila ito buhatin palabas. Tiningnan niya ang inosenteng mukha ng kanyang apo, ang batang walang kamalay-malay na ang kanyang buong mundo ay ipinagpalit na sa ilang bungkos ng salapi. Dahan-dahang inabot ni Rosenda ang buhok ni Eli at marahan itong hinaplos. Walang panginginig sa kanyang mga kamay. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata nang ibulong niya ang mga salitang magbabaon kay Leora sa impyerno. Patawarin mo kami, Apo, pero kailangan namin mabuhay. Sa labas, sa gitna ng kadiliman at rumaragas ang baha sa kalsada, walang humpay na umalingaw-ngaw ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga paang desperadong tumatakbo sa putikan. Ang bawat pagpatak ng malamig na ulan sa mukha ni Leora ay tila mga yelong tumutusok sa kanyang balat, ngunit hindi niya alintana ang panlalamig. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay ang imahe ni Eli na nanginginig at naghihingalo. Matapos magmakaawa at umiyak sa harap ng mga gwardiya ng pantalan hanggang sa mamalat ang kanyang lalamunan, sa wakas ay pinayagan siyang makalabas. Nakarating siya sa kanilang barong-barong na basang-basa, humihingal, at ang mga paa ay nag-iiwan ng maliliit na bakas ng dugo sa sahig na kahoy. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng isang nakakapanindig balahibong senaryo. Nakaluhod si Rosenda sa sahig sa tabi ng papag ni Eli, umiiyak ng napakalakas habang hawak ang isang rosaryo. Mabilis na lumapit si Leora at nakita ang kanyang anak na namumutla. Ang mga mata ay nakapikit ng mariin at ang maliit na dibdib ay mabilis na umaangat baba dahil sa hirap sa paghinga. Ma, anong nangyari kay Eli? Nag-aalalang tanong ni Leora. Nanginginig niyang inilapag ang binalot na pera sa mesa at agad na hinawakan ang noo ng bata. Nakapapaso ang init. Humagulgol si Rosenda. Hinawakan ng mahigpit ang magkabilang braso ni Leora. Leora, anak, mamamatay na ang bata. Nagkumbulsyon siya kanina habang wala ka. Kailangan na natin siyang ipa-ospital, pero wala tayong pera. Wala tayong kakayahang ipagamot siya. Nabuhayan ng pag-asa si Leora.
Mabilis niyang tinuro ang maliit na balot sa mesa. May pera ako, ma. Binato sa akin ni Kasia ng perang yan kanina. Dalhin na natin si Eli sa bayan. Kaya ko nang bayaran ang gamot niya. Ngunit umiling ng marahas si Rosenda, mas lalong nilakasan ang pag-iyak upang lunurin ang lohika ng kanyang anak. Hindi sapat iyan, Leora, sabi ng albularyo. May butas daw ang puso ng anak mo. Kailangan ng malaking operasyon. Kung dadalhin natin siya sa ordinaryong ospital, mamamatay lang siya sa waiting area. Pero huwag kang mag-alala, anak. Gumawa ako ng paraan. May kinuha si Rosenda mula sa ilalim ng unan, isang makapal na dokumento na nakasulat sa wikang Ingles. Sa dulo ng bawat pahina ay may nakalaang blangkong linya para sa isang lagda. Ipinatong niya ang papel sa nanginginig na mga kamay ni Leora. Lumapit ako sa isang American Charity Foundation na tumutulong sa mga batang may malubhang sakit. Patuloy na pag-arte ni Rosenda. Ang mga luha ay umaagos na tila isang mapagmahal na lola na nagsakripisyo ng lahat. Sasagutin nila ang lahat ng gastos. Ipapagamot nila si Eli sa pinakamagandang ospital sa Maynila. Hinihintay na lang nila ang pirma mo, Leora. Kapag hindi ka pumirma ngayon, hindi aabot ng umaga ang anak mo. Mamamatay si Eli dahil sa katigasan ng ulo mo. Nahihilong tiningnan ni Leora ang mga letra sa papel. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral at ang paningin niya ay nanlalabo dahil sa pinaghalong luha at tubig ulan. Ang tanging naiintindihan lamang niya ay ang salitang surgery at medical. Wala siyang kaalam-alam na ang hawak niya ay isang kasunduan sa pag-ampon at tuluyang pagputol ng kanyang karapatan bilang isang ina. Ginamit ni Rosenda ang pinakamalaking kahinaan ni Leora. Ang kaisipang wala siyang kwentang ina dahil hindi niya kayang ipagamot ang sariling anak. Lumapit si Baltasar mula sa kusina. May hawak na isang itim na ballpen. Pilit niya itong isinuksok sa kamay ni Leora. Pumirma ka na. Gusto mo bang panoorin na lang siyang mamatay dyan? O gusto mo kaming sisihin kapag nawala iyang bata dahil wala kang kwentang ina? Sa gitna ng sigawan ng kanyang mga magulang at sa mabigat na paghinga ng kanyang anak, naghalo ang kaba, takot, at pagkalito sa isip ni Leora. Tiningnan niya ang inosenteng mukha ni Eli. Kung ito lamang ang paraan upang mabuhay ang bata, handa siyang isuko ang lahat. Handa siya ng maging masama, handa siyang magmakaawa, mabuhay lamang ang kanyang mundo. Ipinikit ni Leora ang kanyang mga mata. Sa tulong ng kamay ni Baltasar na mahigpit na nakahawak sa kanyang pulso, dahan-dahang gumalaw ang tinta sa papel. Pumirma siya. Agad na hinablot ni Baltasar ang dokumento, tila nakahawak ng ginto. Sige na, Leora. Tumakbo ka na sa botika sa kabilang bayan. May iniresetang gamot ang doktor ng foundation bago nila sunduin si Eli. Kailangan mo yun mabili bago sila dumating. Bilisan mo. Nagmamadali. Kahit na nanghihina ang buong katawan, tumayo si Leora. Bago siya lumabas, binalikan niya si Eli. Dahan-dahan siyang yumuko at inilapat ang kanyang mabigat at basang mga labi sa nag-iinit na noo ng kanyang anak. Ibinuhos niya sa halik na yon ang lahat ng pagmamahal na mayroon siya. Isang tahimik na pangako na babalik siya kaagad. Pagtalikod ni Leora at paglabas niya sa pintuan, muling bumuhos ang malakas na ulan. Pilit na nilulunod ang katotohanang naiwan sa loob ng bahay. Nang marinig ng bata ang pagbukas ng pinto, bahagyang iminulat ni Eli ang kanyang mga mata. Sa kanyang malabong paningin, hindi niya nakita ang pagbabalik ng kanyang ina. Sa halip, isang malaking estrangherong nakaitim ang lumapit sa kanyang higaan. Binuhat siya at inilayo sa init ng kanyang tahanan. Ilang sandali matapos maglaho si Leora sa kanto, isang makintab at itim na sasakyan ang tahimik na umatras at pumasok sa maputik na bakuran ng pamilya Alcaraz. Malakas ang kabog ng dibdib ni Leora habang pilit na binabagtas ang baha pabalik sa kanilang bahay. Nanginginig niyang yakap-yakap ang isang maliit na supot ng gamot. Maingat na pinoprotektahan ito
mula sa walang habas na pagbuhos ng ulan. Para siyang nakikipagkarera sa kamatayan. Bawat minutong lumilipas ay tila isang dekada. Pagliko niya sa kanto, mabilis siyang umakyat sa maputik na hagdanan ng kanilang barong-barong. Halos madapa sa pagmamadali. Ma! Pa! Nandito na ang gamot ni Eli! Mabilis na sigaw ni Leora habang binubuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakakabinging katahimikan ng bahay. Wala ang panaghoy ni Rosenda. Wala ang mainit na singaw ng pinakuluang tubig. Dumiretso ang mga mata ni Leora sa papag sa sulok ng kwarto. Walang tao. Ang manipis na kumot ay nakatupi ng maayos at ang unan ay malamig at walang bakas ng kahit anong init ng katawan. Sa lapag, katabi ng paa ng kama, nakahandusay ang isang maliit na laruang kabayo na gawa sa kahoy. Ang laruang mismong si Leora ang nag-ukit para sa ikalimang kaarawan ni Eli. Nabitiwan ni Leora ang supot ng gamot. Kumalat ang mga nagmura at basang tableta sa sahig na kahoy kasabay ng tuluyang pagkawasak ng kanyang pag-asa. Lumingon siya at nakita ang kanyang amang si Baltazar, kalmadong nakaupo sa kusina. Nakasindi ang isang makapal na tabako sa kanyang bibig, habang maingat nitong binibilang at inilalansal ang mga nakataling bungkos ng sanlibuhang papel na nakapatong sa mesa. Kumikinang ang mga mata nito sa labis na kasakiman. Nasaan si Eli? Pilit pinatatag ni Leora ang kanyang boses, kahit na nanginginig na ang kanyang buong pagkatao. Nasaan ang anak ko, pa? Hindi tumigil si Baltazar sa pagbibilang. Hinitit nito ang tabako bago ibinuga ang makapal na usok patungo sa mukha ng kanyang anak. Sumama na siya sa bagong pamilya niya, Leora. Mabuting tao si Don Severino. Siya na ang bahalang bumuhay sa anak mong sakitin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Nanigas ang buong katawan ni Leora. Parang biglang nawalan ng hangin ang buong paligid. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ang mga salitang narinig niya ay hindi maiproseso ng kanyang utak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang isang masamang panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang imulat niya ito, naroon pa rin ang kanyang ama. Masayang hinahaplos ang maruming pera. Ipinagbili ninyo ang anak ko? Bulong ni Leora, ang boses ay halos hindi marinig dahil sa tindi ng panginginig ng kanyang mga labi. Dahan-dahang tumayo si Baltazar, nawala ang ngiti at napalitan ng isang mapanghamak na pag-ismid. Humarap ito kay Leora. Ang mga mata ay walang kahit anong anino ng pagsisisi. Utang mo sa pamilyang ito ang buhay mo, Leora. Pinakain ka namin, binihisan, at kinupkop nung nabuntis ka at iniwan ng lalaki mo. Ngayon, oras na para ang anak mo naman ang magbayad ng utang natin. Isang bata, kapalit ng buhay nating lahat. Wala kang karapatang magreklamo. Bumagsak ang mga tuhod ni Leora sa sahig. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom, ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Ang pinakamatinding sakit ay hindi maipapahayag sa anumang salita. Gumapang siya palapit sa higaan. Dinampot ang maliit na laruang kahoy na naiwan ni Eli. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Isinubsob ang kanyang mukha rito na tila bayo ng katawan ng kanyang anak. Bawat paghinga niya ay isang malalim at tahimik na paghikbi na pumupunit sa kanyang mga baga. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay bumaon hanggang sa kanyang mga buto. Ibinenta ng sarili niyang pamilya ang kaisa-isa niyang dahilan para mabuhay. Nang marinig ni Rosenda ang mahinang pag-ungol ni Leora, lumabas ito mula sa kwarto, nakasuot ng bagong duster. Sa halip na kaawaan ang nagdurusang anak, humalukip-kip ito at binalot ng matinding pagkutya ang kanyang mukha. "Huwag kang ingrata, Leora." Mariing sumbat ni Rosenda, ang tinig ay matalim at puno ng kamandag. "Kung hindi dahil sa amin, patay ka na sa kalsada. Kami ang bumuhay sa inyo, kaya kami rin ang may karapatang magdesisyon para sa inyo. Kung gusto mong magmalinis, sige layas. Pero huwag mong aasahang ibabalik ko sa iyo ang batang iyon.
Unti-unting inangat ni Leora ang kanyang ulo mula sa pagkakayap sa laruan. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha at pangungulila, ay dahan-dahang nag-iba. Ang kirot ay nilamon ng isang malamig at madilim na kawalan, na wala ang anumang bahid ng kahinaan sa kanyang mukha. Ang tingin na ibinigay niya kay Rosenda ay hindi na mula sa isang masunuring anak, kundi mula sa isang inang inalisan ng kaluluwa. Kung akala mo ay hahayaan kitang sirain ang pagkakataong ito para makaalis kami sa hirap, nagkakamali ka, Leora. Ang boses ni Baltasar ay parang isang malamig na hininga ng kamatayan sa loob ng maliit na kwarto. Nakatayo si Leora, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw ng ulan, kundi dahil sa nag-aapoy na galit na unti-unting pumapalit sa kanyang pighati. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa mahagip ng kanyang mata ang isang piraso ng papel na naiwan sa ibabaw ng maruming lamesa. Isang tarheta na may gintong tatak. Severino Rojas, Bacolod City. Mabilis na dinaluhong ni Leora ang mesa upang kunin ang tarheta. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri rito, isang malakas at marahas na hampas ng palad ang dumapo sa kanyang pisngi. Napalingaling ang kanyang ulo sa lakas ng sampal ni Baltasar. Ramdam niya ang agad na pag-init at pagkirot ng kanyang balat at ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang bibig. "Huwag mong susubukang lumaban sa amin!" Sigaw ni Rosenda habang mabilis na kinukuha ang tarheta at pinupunit ito sa harap ng kanyang anak. "Para ito sa ikabubuti nating lahat. Isang bata lang yan, Leora. Maari ka pang magkaanak ulit pero ang ganitong karaming pera, minsan lang ito kakatok sa pinto natin." Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi yumuko si Leora. Hindi siya nakiusap. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina, isang tingin na puno ng matinding puot at determinasyon. "Hindi siya isang bata lang, si Ili ang buhay ko, at kukunin ko siya sa inyo, kahit mamatay pa ako." Susugod sana si Leora palabas ng pinto nang bigla siyang sunggaban ni Baltasar mula sa likod. Dahil sa panghihina ng kanyang katawan mula sa pagtatrabaho sa daungan at pagtakbo sa ulan, madali siyang nagapi ng kanyang ama. Kinaladkad siya ni Baltasar patungo sa isang maliit at madilim na bodega sa likod ng kusina, ang kwartong imbakan ng mga lumang gamit at bulok na kahoy. "Diyan ka muna, hanggang sa mahimasmasan ka," galit na sabi ni Baltasar bago siya marahas na itinulak papasok. Isang malakas na kalabog ng pintong kahoy ang sumunod at narinig ni Leora ang pag-ikot ng susi at ang tunog ng mabigat na kadenang inilalagay sa labas. Naiwan si Leora sa gitna ng ganap na kadiliman. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso at ang lagaslas ng ulan sa bubong na yero. Napaupo siya sa malamig at maalikabok na sahig. Sa loob ng katahimikang yon, tila bumalik sa kanyang gunita ang lahat ng mga taon ng kanyang pananahimik. Bawat sampal na tinanggap niya, bawat sipa, bawat salitang mapangapi na hinyaan niyang pumasok sa kanyang pandinig nang walang reklamo. Naisip niya si Ili, ang maliit na bata na palaging nakatingin sa kanya nang may paghanga, ang batang naniniwalang ang kanyang ina ang pinakamalakas na tao sa mundo. Napagtanto ni Leora na ang kanyang sariling pananahimik at ang kanyang maling paniniwala sa utang na loob ang tunay na pumatay sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang kanyang pagiging masunuring anak ang naging dahilan kung bakit naging madali para sa kanyang mga magulang na itapon ang buhay ni Ili. "Patawarin mo ako, anak," bulong ni Leora sa dilim. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ang katahimikan ko ang pumatay sa iyo, pero hindi na ngayon. Hindi na ako tatahimik." Nagsimulang kumapa si Leora sa dilim. Naalala niya ang supot ng gamot na nabitiwan niya kanina, malapit sa pintuan ng bodega. Sa kanyang pagkapa, naramdaman niya ang matalas at malamig na bahagi ng isang basag na bote ng gamot na nahulog kasabay niya.
Maingat niyang kinuha ang matalim na piraso ng salamin. Kahit na madilim, dahan-dahan niyang itiniwas ang kanyang mga kamay na nakatali ng magaspang na lubid na inilagay ni Baltazar bago siya ikulong. Hindi niya inalintana ang hapdi nang magsimulang mahiwa ng salamin ang kanyang sariling balat. Ramdam niya ang maligamgam na daloy ng dugo sa kanyang mga pulso, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso. Bawat kiskis ng salamin sa lubid ay tila isang panata ng paglaya. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipagbuno, naramdaman niya ang tuluyang pagkalagot ng tali. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa maliit na bintanang gawa sa mga lumang kahoy na rehas. Gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, kinuha niya ang isang mabigat na piraso ng bakal na nakasandal sa sulok at paulit-ulit na hinampas ang mga rehas. Ang bawat pagtama ng bakal sa kahoy ay naglalabas ng tunog na tila isang bulyaw ng paghihimagsik. Sa wakas, bumigay ang mga bulok na kahoy. Bago siya tumalon palabas, kumuha si Leora ng isang basahan at pinunasan ang dugo sa kanyang muka at mga kamay. Maingat niyang nilinis ang kanyang sarili sa harap ng isang maliit na balde ng tubig ulan. Ginawa niya ito dahil alam niya, sa oras na mahanap niya si Eli, hindi niya gustong makita ng kanyang anak ang takot o sugat sa kanyang muka. Gusto niyang makita ni Eli ang kanyang ina na buo at matapang. Tumalon si Leora mula sa bintana, direkta sa malalim na putikan sa labas. Hindi siya lumingon sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng dilim at ng rumaragasang bagyo, nagsimulang tumakbo si Leora patungo sa direksyon ng kalsada patungong Bacolod. Bawat hakbang niya sa maputik na lupa ay puno ng paninindigan. Hindi na siya ang babaeng nagbubuhat ng tuyo sa daungan. Siya na ngayon ay isang inang handang sunugin ang mundo para mabawi ang kanyang anak. Hahanapin kita, Eli. Pangako niya habang ang kanyang anino ay unti-unting nilalamon ng madilim na kalsada. Kahit saang impyerno pa, kukunin kita. Sa loob ng dambuhalang mansyon ni Don Severino sa Bacolod, ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at mamahaling kristal. Ngunit para sa 5 taong gulang na si Eli, ang lugar na yon ay isang malamig at nakakatakot na kuwebang walang labasan. Nakaupo ang bata sa gilid ng isang higaang, mas malaki pa sa kanilang buong barong-barong sa Dumaguete. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod, habang ang kanyang maliit na katawan ay patuloy na nanginginig dahil sa taas ng lagnat na tila ayaw siyang lubayan. Mama ko, gusto ko na pong umuwi. Hikbi ni Eli. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa panghihina. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kwarto. Walang butas ang bubong dito, walang amoy ng tuyong isda, at walang ingay ng mga kapitbahay. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang malakas na paghampas ng ulan sa makapal na salamin ng bintana. Isang katulong ang pumasok upang maglapag ng pagkain, ngunit sa sobrang pagmamadali nito dahil sa utos ng Don, hindi nito napansin na hindi lapat ang pagsasara ng mabigat na pintong nara. Dahil sa takot at sa matinding pangungulila sa init ng yakap ni Leora, nagkaroon ng lakas si Eli. Dahan-dahan siyang bumaba sa higaan, kahit na umiikot ang kanyang paningin. Hubad paa siyang naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglutang sa ulap dahil sa hilo. Nakalabas siya sa pasilyo, dumaan sa malalaking hagdanan, at sa isang pagkakataon ng swerte, nakita niyang bukas ang maliit na lagusan para sa mga aso sa gilid ng malaking tarangkahan ng mansyon. Sa gitna ng rumaragasang bagyo, gumapang palabas si Eli. Ang putik ay agad na dumikit sa kanyang balat at ang lamig ng ulan ay tila sumaksak sa kanyang mga baga. Hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi niya alam kung saan ang daan pauwi. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang takbuhan ang mga taong nakaitim na kumuha sa kanya. Tumakbo siya nang tumakbo sa gilid ng highway. Ang kanyang maliliit na paa ay humahampas sa malamig na aspalto hanggang sa mapadpad siya sa isang madilim na kanto. Kasabay nito,
Mabilis na binabagtas ni Kasian ang daan, pabalik mula sa isang nakakapagod na pagpupulong sa Bacolod. Mahigpit ang kanyang hawak sa manibela, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kalsadang halos hindi na makita dahil sa tindi ng ulan. Sa loob ng kanyang sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng wiper na pilit nililinis ang salamin. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, isang bagyo rin ang namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi maalis sa isipan ni Cassian ang mukha ni Leora noong hapon sa bengkang. Bakit parang may mali? Bakit ang mga mata ng babaeng binalot niya ng pangiinsulto ay hindi nagpakita ng kasakiman, kundi ng isang klase ng sakit na tila pasan ang buong mundo? You're just a gold digger, Leora. Bulong niya sa sarili. Pilit na kinukumbinsi ang kanyang puso. Ngunit ang bawat alaala ng kanilang nakaraan ay tila bumabalik upang saktan siya. Biglang isang maliit na anino ang mabilis na lumitaw mula sa kadiliman, direkta sa gitna ng kalsada. Mariing inapakan ni Kasian ng preno. Ang tunog ng pagkiskis ng gulong sa basang aspalto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, habang ang sasakyan ay marahas na gumaralgal bago tuluyang huminto. Tumigil ang mundo ni Kasian. Ang kanyang puso ay tila gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan, hinahayaan ng ulan na bumasa sa kanyang mamahaling suit. Diyos ko! Sambit niya nang makita ang isang maliit na bata na nakahandusay sa tapat ng kanyang bumper. Dali-dali niyang binuhat ang bata. Ang katawan nito ay kasing init ng baga, ngunit nanginginig sa ginaw. Nang iharap ni Cassian ang bata sa ilaw ng kanyang sasakyan upang suriin ang mga sugat nito, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga labi, at ang makakapal na pilik mata ng batang ito. Tila tumingin si Cassian sa isang lumang salamin. Ito ang kanyang sariling mukha noong siya ay bata pa. Isang matinding kilabot ang dumaan sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito maaaring maging isang nagkataon lamang. Naramdaman ni Cassian ang mahinang paggalaw ng maliit na kamay ni Eli. Hinawakan ng bata ang laylayan ng mamahaling Amerikana ni Cassian. Mahigpit na kumapit dito na tila ito ang huling pag-asa niya sa mundo. Dahan-dahang iminulat ni Eli ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo at puno ng luha. Mama, Mama Leora. Kinuha nila ako, tewtaw ng bata. Bago tuluyang nawalan ng malay sa bisig ni Cassian, ang pangalang binitawan ng bata ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Cassian. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 6 na taon ay gumuho sa isang segundo. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso nito na tila sumasabay sa sarili niyang kaba. Leora! Bulong ni Cassian. Ang kanyang tinig ay nabasag sa gitna ng bagyo. Sa oras na yon, alam ni Cassian na ang buhay na akala niya ay alam na niya ang lahat ng katotohanan ay isa lamang malaking kasinungalingan. Mabilis niyang isinakay ang bata sa loob ng sasakyan at pinaharurot ito patungo sa pinakamalapit na ospital, habang ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na paghihintay. Ang amoy ng antiseptiko sa loob ng pribadong ospital sa Bacolod ay tila sumasakal kay Cassian habang hindi siya mapakali sa labas ng emergency room. Ang kanyang mamahaling suit ay basa pa rin at nakadikit sa kanyang balat, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na batang lalaki na nakahiga sa kabila ng salamin, pinalilibutan ng mga aparatong tumutulong sa bawat paghinga nito. Sa bawat pag-akyat at pagbaba ng linya sa monitor, tila may isang mabigat na martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Sir, narito na ang hinihingi ninyong ulat, mahinang sabi ng kanyang assistant na si Marco, habang iniabot ang isang makapal na folder. Nanginginig ang mga kamay ni Cassian nang buksan niya ang mga dokumento. Sa bawat pahinang binabasa niya, ang mundong itinayo niya sa loob ng 6 na taon ay ont-unting nadudurog. Walang ibang lalaki, walang pagtataksil.
Ayon sa investigasyon ni Marco, ang pera na ipinadala ni Cassian 6 na taon na ang nakalilipas ay hindi nakarating kay Leora. Ninakaw ito ng kanyang sariling amang si Baltasar upang ipansugal, habang si Leora ay naghihikahos at naghahanap sa kanya sa gitna ng kanyang pagbubuntis. Binasa ni Cassian ang tungkol sa buhay ni Leora sa Dumaguete. Ang bawat araw na pagbubuhat nito ng mabibigat na banyera ng isda. Ang mga gabing wala itong kinakain para lamang may maipakain kay Ili, at ang patuloy na pang-aapi ng kanyang sariling mga magulang. Napahawak si Cassian sa kanyang mukha, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Naalala niya ang mga salitang ibinato niya kay Leora sa daungan. Ang tawagin itong mukhang pera at basurera, habang ito ay nagmamakaawa para sa trabaho. Ang bawat pang-iinsulto niya ay tila naging isang matalim na kutsilyo na bumabalik sa kanya ngayon. Patawarin mo ako, Leora. Anong nagawa ko sa'yo? Bulong ni Cassian, ang kanyang tinig ay puno ng matinding pagsisisi. Lumapit si Cassian sa malaking salamin ng kwarto ni Eli. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang palad sa malamig na ibabaw ng salamin, eksaktong sa tapat kung nasaan ang maliit na kamay ng bata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang klase ng koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Ang batang ito, na tinangka niyang itaboy kasama ng ina nito, ay ang sarili niyang dugo at laman. Si Eli ang bunga ng tanging pag-ibig na nagparamdam sa kanya na siya ay buhay at hinayaan niyang magdusa ito sa kamay ng mga malulupit na tao. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Matapos ang ilang sandali, namutla ang assistant at agad na lumapit kay Cassian. Sir, may masama tayong balita. Ayon sa mga tauhan natin sa labas, nalaman ni Don Severino na nawawala ang bata. Nagpadala siya ng mga tauhan upang tugisin si Leora. Nakita raw si Leora na palakad-lakad sa labas ng mansyon ni Severino kanina. Desperadong hinahanap ang anak niya. Ngayon, itinataboy siya ng mga tauhan ni Severino patungo sa isang liblib na tambakan sa labas ng lungsod. Plano nilang patahimikin ang babae bago pa ito makahingi ng tulong sa pulisya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na gumising sa buong pagkatao ni Cassian. Ang kanyang pagsisisi ay agad na napalitan ng isang nag-aapoy na galit at determinasyon. Hindi na niya hahayaang masaktan pa ang babaeng nagbuwis ng lahat para sa kanyang anak. Marco, ihanda mo ang mga tauhan natin. Bantayan ninyo ang anak ko rito ng maigi. Kapag may nangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Utos ni Cassian, ang boses ay kasing talim ng kidlat. Hindi na nag-abalang magsuot ng Amerikana si Cassian. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga susi at tumakbo patungo sa paradahan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng takot. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot na baka huli na ang lahat. Habang pinapaandar niya ang kanyang sasakyan sa gitna ng madilim at basang highway, ang tanging dalangin niya ay makarating siya sa kinaroroonan ni Leora bago pa ito tuluyang mawala sa kanya. Hintayin mo ako, Leora. Pangako ni Cassian habang pilit na pinapabilis ang takbo ng sasakyan sa gitna ng panganib. Hindi ko nahahayaang hawakan ka ng kahit sino. Sa gitna ng isang liblib na tambakan ng mga kalawanging bakal at sirang makina, hinihingal si Leora habang ang kanyang likod ay sumadsad sa isang malamig at magaspang na pader ng lumang container. Hawak niya ang isang piraso ng kahoy. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at gasgas, ngunit ang kanyang mga mata ay rumirenda sa takot at determinasyon. 4 na malalaking lalaki ang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay tila mga anino ng kamatayan sa ilalim ng madilim na langit. Ibigay niyo sa akin ang anak ko, sigaw ni Leora. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng kapangyarihan ng isang inang handang pumatay. Isang marahas na tawa ang sumunod.
bago ang isa sa mga lalaki ay mabilis na humakbang at hinampas ang kanyang braso. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa bakal ay umalingaw-ngaw sa paligid, kasabay ng pagbitaw ni Liora sa kanyang tanging sandata. Napaluhod siya sa maputik na lupa, habang ang mainit na daloy ng dugo mula sa isang hiwa sa kanyang noo ay dahan-dahang humahalo sa malamig na tubig ulan na pumapatak sa kanyang mukha. Isang lalaki ang humablot sa kanyang buhok. Pilit siyang itinatayo upang kaladkarin patungo sa isang naghihintay na itim na sasakyan sa gilid ng tambakan. "Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo!" Pilit na pumipigla si Liora, ngunit ang kanyang lakas ay unti-unti nang nauubos. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang nakakasilaw na puting ilaw mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang biglang bumulag sa lahat. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa putikan ay sinusundan ng marahas na pagpreno na nag-iwan ng malalim na marka sa lupa. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Cassian. Ang kanyang anyo ay tila isang nagngangalit na bagyo na bumaba sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa kailanman nakikita ng sinuman. Hindi na nag-atubili si Cassian sa bawat suntok at pagtulak na ibinigay niya sa mga lalaking humahawak kay Liora. Naroroon ang lahat ng pagsisisi at pagmamahal na naipon sa kanyang puso. Mabilis niyang pinatumba ang lalaking may hawak sa buhok ni Liora. Ang bawat kilos niya ay puno ng presisyon at bagsik. Ang mga tauhan ni Severino nang makita ang bagsik ng lalaking nasa harap nila at ang pagdating ng iba pang mga sasakyang puno ng mga bodyguard ni Cassian ay mabilis na nagtatakbo patungo sa kadiliman ng kalsada. Iniiwan ang kanilang biktima. Agad na lumuhod si Cassian sa maputik na lupa. Hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling damit. Binuhat niya ang nanghihinang katawan ni Liora at niyakap ito nang higit pa sa higpit, na tila ba natatakot siyang maglaho ang babae sa kanyang mga bisig. Naramdaman ni Cassian ang mabilis na pagtibok ng puso ni Liora at ang panginginig ng buong katawan nito na tila isang ibong nabalian ng pakpak. "Wag! Wag niyo akong hawakan!" Teotaw ni Liora. Ang kanyang mga kamay ay mahinang itinutulak ang dibdib ni Cassian. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na takot at kalituhan. Sa kanyang isip, si Cassian pa rin ang lalaking nagtaboy sa kanya sa daungan. Ang lalaking nanakit sa kanyang damdamin sa harap ng maraming tao. "Liora, ako ito." "Si Cassian!" Bulong ng lalaki. Ang kanyang boses ay bonat sa tindi ng emosyon. Hinawakan niya ang mukha ni Liora. Maingat na pinupunasan ng putik at dugo. Gamit ang kanyang sariling mga daliri, hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang sariling mga luha. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Nandito na ako. Hinding-hindi na kita hahayaang masaktan muli." Sa gitna ng katahimikan ng tambakan, tanging ang tunog ng ulan at ang mabigat na paghinga ni Liora ang naririnig. Hindi makapagsalita ang babae. Ang tanging nagawa niya ay tignan ang mga mata ni Cassian na ngayon ay puno ng katotohanan at pagmamahal. Ang kanyang katawan ay tuluyang bumigay sa pagod at emosyon, dahilan upang mapahilig ang kanyang ulo sa balikat ni Cassian. Inilapit ni Cassian ang kanyang mukha sa noo ni Liora. Dinaramdam ang bawat hibla ng paghihirap na pinagdaanan nito. "Ligtas na si Ellie, Liora. Kasama ko ang anak natin. Nandito na ako upang bawiin ang lahat ng nawala sa atin." Pinanood ni Cassian ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ni Liora, habang mahigpit niyang binuhat ang babae patungo sa kanyang sasakyan. Sa oras na yon, isang pangako ang binuo niya sa kanyang puso na kahit anong mangyari, itatayo niyang muli ang nawasak na mundo ni Liora. Piraso por piraso, ang bawat paghinga ni Liora ay tila may kasabay na matatalim na bubog sa loob ng kanyang dibdib, habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang maputi at malinis na kisame ng isang silid na amoy antiseptiko at malamig na hangin.
Ramdam niya ang hapdi ng benda sa kanyang noo at ang bigat ng kanyang mga braso, ngunit ang lahat ng sakit na yon ay mabilis na naglaho nang bumalik sa kanyang gunita ang huling mga salitang narinig niya bago siya nawalan ng malay. Eli, ang anak ko. Teutaw ni Leora, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na hinihipan ng hangin. Pilit siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Binaliwala ang mabilis na pag-ikot ng paligid at ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa gilid ng kanyang kama, nakita niya ang isang dambuhalang rebulto ng pagsisisi, si Cassian. Nakaupo ito sa isang silya, ang mga mata ay namumula, at ang kanyang formal na kasuotan ay gusot-gusot na. Malayong malayo sa makapangyarihang CEO na nakita niya sa daungan. Nang makita ni Cassian na gising na si Leora, agad siyang tumayo upang alalayan ito, ngunit mabilis na iniwas ng babae ang kanyang balikat. Ang pag-iwas na yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Cassian. Nasaan ang anak ko, Cassian? Nasaan si Ellie? Ang boses ni Leora ay puno ng desperasyon at labis na pag-aalinlangan. Nasa kabilang kwarto siya, Leora. Ligtas siya. Nagpapahinga na siya pagkatapos ng gamutan. Mahinang sagot ni Cassian. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Dadalhin kita sa kanya. Sa tulong ng isang wheelchair, dinala ni Cassian si Leora sa kabilang silid. Pagbukas ng pinto, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa ina. Doon, sa gitna ng mga makinang may paulit-ulit na tunog na sumasabay sa pintig ng puso, nakahiga ang maliit na si Ellie. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing putla ng pader at ang kanyang paghinga ay mas maayos na kaysa noong huli silang magkasama sa kanilang barong-barong. Dahan-dahang gumapang si Leora mula sa wheelchair patungo sa gilid ng kama ng anak. Inabot niya ang maliit na kamay ni Ellie, dinala ito sa kanyang mga labi at doon ay tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang inang muling nabuhay ang kaluluwa dahil nahanap na ang kanyang nawalang mundo. Inamoy niya ang buhok ng anak. Dinaramdam ang bawat hibla nito na tila isang banal na relikya. Nandito na si Mama Baby. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Bulong ni Leora habang ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa tahimik na paghikbi. Sa pintuan, nakatayo si Cassian. Tahimik na pinapanood ang eksenang iyon. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Leora ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa kanyang puso. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan ang bigat ng sakripisyong ginawa ni Leora. Sa loob ng 6 na taon, habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan at nagtatanim ng galit, ang babaeng ito ay nakikipaglaban sa gutom at pang-aapi para lamang protektahan ang kanilang anak. Leora, tawag ni Cassian, dahan-dahang lumalapit, ngunit may pag-aalinlangan. I checked everything. I know the truth now. I know what your parents did. And I know how much I hurt you. Patawarin mo ako. I want to make it right. Gusto kong alagaan kayo ni Eli. I will give you everything you deserve. Dahan-dahang lumingon si Leora. Wala nang takot sa kanyang mga mata, kundi isang malamig at matigas na pader ng kawalan ng tiwala. Tumingin siya kay Cassian, mula sa kanyang mamahaling sapatos hanggang sa kanyang mukhang puno ng pagsisisi, at saka dahan-dahang umiling. Everything I deserve? Mapait na ulit ni Leora. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng talim. Deserve ko ba ang tawaging basurera sa harap ng maraming tao? Deserve ko ba ang itaboy mo habang nagmamakaawa ako para sa buhay ng anak ko? Ang pera mo, Cassian, ay hindi kayang gamutin ang 6 na taon ng paghihirap na hinyaan mong mangyari. I was blinded by lies, Leora. Pilit na pagtatanggol ni Cassian. At hinyaan mong maging bulag ang puso mo dahil mas pinili mong maniwala sa galit kaysa sa akin. Putol ni Leora sa kanya. Salamat sa pagligtas mo sa kanya. Salamat sa ospital na ito. Pero pagkatapos nito, kukunin ko ang anak ko. Hindi mo kami kailangan at mas lalong hindi ka namin kailangan. We are not part of your world, Cassian.
and we will never be. Nanginginig ang mga labi ni Cassian. Nais niyang lumuhod at magmakaawa, ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Ang pader na itinayo ni Leora ay mas matibay kaysa sa anumang mansyon na pagmamay-ari niya. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw si Eli. Iminulat ng bata ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang ina. Bago dahan-dahang inilipat ang tingin sa lalaking nakatayo malapit sa pintuan. Sa gitna ng tensyon at sakit, ang bata ay nagpakita ng isang mahinang ngiti na tila isang munting liwanag sa gitna ng kadiliman. Mama, sino po siya? Mahinang tanong ni Eli. Ibalik niyo sa akin ang apo ko. Ang anak ko ay may sakit sa isip. Kinuha niya ang bata nang walang pahintulot. Ang boses ni Rosenda ay umalingaw-ngaw sa malinis at tahimik na pasilyo ng ospital. Tila isang matalim na kutsilyo na pilit pumuputol sa kapayapaang kinalalagyan ni Leora at Eli. Kasunod nito ang mabibigat na yabag ng sapatos ng dalawang pulis, kasama si Baltazar na may dalang mga pekeng dokumento at mukhang handang manakit. Sa loob ng silid, napatayo si Leora mula sa pagkakaupo sa tabi ng kama ni Eli. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang bawat pintig ay tila isang tambol ng takot na nagpapaalala sa kanya ng madilim na bodega sa Dumaguete. Bumukas ng marahas ang pinto. Pumasok si Rosenda, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pighati habang humahagulgol sa harap ng mga pulis. Ayan! Ayan ang anak ko, Leora. Maawa ka naman sa bata. Hindi mo siya kayang alagaan dahil sa kalagayan mo. Mga mamang pulis, dalhin niyo na po ang apo ko sa totoong nag-aaruga sa kanya. Nanginig ang buong pagkatao ni Leora. Nang makita niya ang kanyang ina, tila bumalik ang lahat ng sumbat at gaslighting na narinig niya sa loob ng 6 na taon. Ang kanyang mga baga ay tila napuno ng malamig na tubig, hindi siya makahinga ng maayos. Lumapit si Rosenda at sinubukang hawakan ang braso ni Eli na ngayon ay nagsimula ng umiyak dahil sa takot. Huwag niyo siyang hawakan, sigaw ni Leora, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng trauma. Ang bawat hakbang ni Baltazar palapit sa kanya ay tila paghigpit ng kadena sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay lulunurin na naman siya ng utang na loob na palaging ibinabato sa kanya. Ngunit bago pa man madampi ng mga pulis ang kanilang mga kamay kay Leora, isang dambuhalang anino ang humarang sa kanilang harapan. Si Cassian. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na pader na gawa sa bakal, hindi matitinag at puno ng awtoridad. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding puot na pilit niyang pinipigilan. Get your hands off them! Malamig na utos ni Cassian. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Sino ka ba? Kami ang pamilya nito. May karapatan kami sa bata. Sigaw ni Baltazar, pilit na nagmamatapang kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod sa harap ng bilyonaryo. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Cassian. Isang tawang walang bahid ng saya. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, pumasok ang 3 lalaking nakasuit, ang kanyang mga abogado. Inilatag nila sa harap ng mga pulis ang isang makapal na folder. I am Cassian Vergara, the biological father of this child. Diretsahang pahayag ni Cassian, dahilan upang mapanganga sina Rosenda at Baltazar sa gulat. And these are the documents proving that the charity papers my wife was forced to sign were fraudulent. We have the evidence of the forged signatures of Baltazar Alcaraz and the illegal transaction with Severino Rojas. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang mga pulis nang makita ang mga ebidensya at ang pangalan ng pinakamakapangyarihang negosyante sa Cebu. Mabilis silang nagbaba ng kanilang mga kamay at humingi ng paumanhin bago lumabas ng silid. Iniiwan ang pamilya Alcaraz na tila mga basang sisiw. Naramdaman ni Leora ang isang mainit at malaking palad na humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Ang init mula sa kamay ni Cassian ay tila isang kuryenteng nagbigay sa kanya ng lakas upang tumayo ng tuwid.
Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa sa gitna ng giyera laban sa sarili niyang kadugo. Leora, anak, nagkakamali ka. Ginawa lang namin yon dahil mahal ka namin. Pilit na pagpapaawa ni Rosenda, lumalapit kay Leora nang may luha sa mga mata. Hinarang siya ni Cassian. Ang titig niya kay Rosenda ay tila isang apoy na handang tumupok. Do not ever call her your daughter again. You sold your own flesh and blood for gambling debts. From this moment on, if you even step an inch closer to Leora and Eli, I will make sure you spend the rest of your miserable lives behind bars. Tumalikod si Cassian, hinarap ang kanyang mga abogado, at nag-utos ng walang pag-aalinlangan. File the kidnapping and child trafficking charges against them immediately. No bails, no compromises. Nanginig sa takot si Baltasar at Rosenda habang kinakaladkad sila palabas ng mga bodyguard ni Cassian. Ang kanilang mga sigaw ng pagmamakaawa ay unti-unting naglaho sa pasilyo, kasabay ng tuluyang pagputol ng invisible na kadenang nakagapos sa leeg ni Leora sa loob ng maraming taon, na iwan ang katahimikan sa loob ng silid. Dahan-dahang binitawan ni Cassian ang kamay ni Leora, tila natatakot na baka mabigla ito. Tumingin siya kay Leora, ang kanyang mga mata ay puno ng proteksyon at isang klase ng pag-aalaga na hindi pa kailanman nakita ng babae. Ligtas na kayo, Leora. Wala nang makakasakit sa inyo hanggat nandito ako. Bulong ni Cassian. Tumingin si Leora sa kanya. Ang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa kakaibang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang haligi, isang taong handang sumalo sa lahat ng bigat para sa kanya. Ngunit sa likod ng pansamantalang kapayapaang ito, alam ni Cassian na hindi titigil si Don Severino. Habang nakatingin siya sa mag-ina, isang itim na sobre ang iniabot ng kanyang assistant sa labas ng pinto. Isang liham na may markang dugo mula sa mga rohas. Ang katahimikan sa loob ng marangyang safe house sa isang eksklusibong bahagi ng Cebu ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa pagod na pagkatao ni Leora. Dito, malayo sa ingay ng daungan at sa nakakasakal na hininga ng kanyang mga magulang, tila huminto ang mundo. Ang bawat sulok ng apartment ay puno ng mahihinhin na liwanag at amoy ng sariwang lavender. Isang matinding kaibahan sa amoy ng tuyong isda at putik na nakasanayan niya. Sa loob ng malawak na sala, nakaupo si Leora kasama ang mga abogado ni Cassian. Binabasa nila ang bawat mensahe sa kanyang lumang telepono at ang mga dokumentong nakuha mula sa bahay ng mga Alcaraz. Habang tinititigan ni Leora ang sarili niyang lagda sa pekeng dokumento ng charity, biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Tila bumalik ang pakiramdam ng malamig na ulan, ang boses ni Rosenda na sumisigaw na mamamatay si Eli kung hindi siya pipirma, at ang marahas na hawak ni Baltasar sa kanyang pulso. Nagsimulang gumaralgal ang kanyang paghinga. Ang bawat letra sa papel ay tila nagiging mga itim na gagamba na gumagapang sa kanyang paningin. Nabitawan niya ang mga dokumento at ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibong pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Isang matinding panic attack ang unti-unting lumalamon sa kanya. Leora, huminga ka ng malalim. Tumingin ka sa akin. Ang mababa at panatag na boses ni Cassian ay bumasag sa kanyang dilim. Hindi siya hinawakan ng biglaan ni Cassian. Sa halip, lumuhod ito sa harap niya. Sapat lamang ang distansya upang hindi siya mabigla. Dahan-dahang itinaas ni Cassian ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang likod ni Leora. Ang bawat kumpas ay may kasamang pag-iingat at respeto. Nandito ako. Wala na sila rito. Hindi ka na nila muling mahahawakan? Bulong ni Cassian. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing na tila isang haplos sa kaluluwa. Unt-unting kumalma ang paghinga ni Leora. Ipinikit niya ang kanyang mga mata
at dahan-dahang isinandal ang kanyang mabigat na ulo sa balikat ni Kasiyan. Ramdam niya ang init ng katawan ng lalaki at ang bango ng kanyang pabango na amoy kagubatan at kaligtasan. Sa sandaling iyon, hinayaan ni Leora ang kanyang sarili na maging mahina. Hinayaan niyang ang lalaking dating nanakit sa kanya ang maging haligi na sasalo sa kanyang pagbagsak. Walang mali siya, walang pagmamadali. Ang tanging naririnig lamang sa loob ng silid ay ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa fountain sa labas at ang malalim na paghinga ng 2 taong pilit na binubuo ang kanilang mga wasak na puso. Hinawakan ni Kasiyan ang kamay ni Leora. Dahan-dahang hinahaplos ang mga kalyo sa kanyang palad, mga marka ng 6 na taon ng paghihirap para sa kanilang anak. Bawat kalyo ay tila isang kwento ng katapangan na nagpapaiyak sa puso ni Kasiyan. I am so sorry, Leora. Hindi ko alam na ganito ang pinagdaanan mo habang ako ay nagpapakasasa sa galit. Ani Kasiyan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. You are the strongest person I know. Hayaan mo namang ako naman ang magbuhat ng bigat para sa iyo ngayon. Hindi sumagot si Leora, ngunit ang paghigpit ng kanyang hawak sa kamay ni Kasiyan ay sapat na sagot. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting dinalaw ng antok si Leora dahil sa labis na pagod ng emosyon nang mapansin ni Kasiyan na nakatulog na ang babae sa kanyang balikat. Hindi niya ito ginising. Maingat niyang binuhat si Leora patungo sa malambot na kama. Tila ba isa itong mamahaling kristal na bawal magkaroon ng kahit anong gasgas. Ipinatong niya ang kumot hanggang sa balikat ni Leora. At bago siya lumabas, dahan-dahan niyang hinalikan ang noo nito. Isang pangako ng proteksyon na hinding-hindi na muling mababali. Habang naghahari ang kapayapaan sa loob ng safe house sa isang madilim na opisina sa gitna ng lungsod, nagwawala si Don Severino. Nagkalat ang mga basag na kristal na baso sa sahig at ang tunog ng pagtama ng kanyang kamao sa lamesang nara ay umalingaw-ngaw ng may puot. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy, habang ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa galit. Hindi pwedeng mabunyag ang lahat. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Sigaw ni Severino sa kanyang mga tauhan. Bago pa dumating ang paglilitis bukas, gawin ninyo ang lahat. Patayin ninyo ang babaeng yan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakarating sa korte. Gawin ninyong isang aksidente na walang makakapansin. Isang madilim na anino ang dahan-dahang tumango at lumabas ng pinto. Bitbit ang isang banta na magpapayanig muli sa mundong pilit pa lamang na binubuo ni Kasiyan at Leora. Ang bawat sugat sa katawan ay naghihilom, pero ang sugat sa puso ay laging nag-iiwan ng marka na hindi kayang burahin ng panahon. Sa loob ng marangyang sasakyan na nakaparada sa labas ng safe house, tiningnan ni Leora ang kanyang sarili sa maliit na salamin. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng kaba para sa paglilitis na magaganap sa loob ng ilang sandali. Ngunit sa likod ng takot na yon, may isang bagong apoy na nag-aalab, ang determinasyon na tuluyang bawiin ang kanyang dangal at ang kinabukasan ni Eli. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Kasiyan. Nakaupo ito sa kanyang tabi. Formal na formal sa kanyang itim na suit, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakapako sa kalsada, kundi sa mga nanginginig na kamay ni Leora. Kailangan kong maging handa, Kasiyan, para kay Eli. Sagot ni Leora. Ang boses ay matatag, kahit na may bahid ng panginginig. Pababa na sana sila ng sasakyan nang biglang isang puting van ang mabilis na humarurot mula sa kanto. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng makina ay naging isang nakakabinging ugong na papalapit sa kanila. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Leora nang makita niyang direkta itong sasalpok sa kanilang pwesto. Leora, dapa! Sigaw ni Kasiyan. Bago pa man makareaksyon ang babae, naramdaman niya ang malakas at marahas na paghatak ni Kasiyan sa kanyang braso. Ibinalot ni Kasiyan ang kanyang buong katawan sa paligid ni Leora, nagsilbing isang kalasag laban sa panganib.
Ang tunog ng pagkadurog ng mga bubog mula sa bintana ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng paradahan, kasunod ng malakas na pagtama ng bakal sa bakal. Nadama ni Liora ang pagbagsak nila sa matigas na semento, habang ang bigat ni Kasian ay tila isang bundok na pumoprotekta sa kanya mula sa anumang pinsala. Nang tumigil ang lahat, tanging ang mabilis na paghinga ni Kasian sa gilid ng kanyang tainga ang naririnig ni Liora. Mabilis na nagtatakbo ang mga bodyguard ni Kasian at nagpalitan ng mga sigaw habang hinahabol ang van na mabilis ding tumakas. Dahan-dahang kumalas si Kasian mula sa pagkakayakap sa kanya. "Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Kasian. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon habang sinusuri ang bawat bahagi ng katawan ni Liora. "Ayos lang ako, Kasian." "Pero ikaw?" Napatigil si Liora nang makita ang pulang mantsa na untunting kumakalat sa puting polo ni Kasian. May isang mahabang hiwa sa kanyang braso mula sa tumalsik na bubog at ang daloy ng dugo ay hindi tumitigil. Dinala sila ng mga tauhan ni Kasian pabalik sa loob ng lobby ng gusali upang maging ligtas. Doon, mabilis na kumuha si Liora ng isang malinis na puting panyo mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa sugat ni Kasian. Marahan niyang idiniin ang panyo sa braso ng lalaki upang pigilan ang pagdurugo. "Bakit mo ginawa iyon? Pwede kang mapahamak." Bulong ni Liora, ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo niya laban sa lalaki ay tila panandali ang gumuho. "Gagawin ko ang lahat para protektahan ka, Liora. Kahit buhay ko pa ang kapalit," sagot ni Kasian. Tinitigan niya ang mukha ni Liora. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ang init ng bawat hininga. "I lost you once because of my pride. I won't let fate take you away from me again." Dahan-dahang inabot ni Kasian ang nanginginig na kamay ni Liora na humahawak sa kanyang sugat. Pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri at dinala ang kamay ng babae sa kanyang sariling mukha. Ipinikit ni Kasian ang kanyang mga mata habang idinidikit ang palad ni Liora sa kanyang pisngi. Dinaramdam ang bawat kalyo na simbolo ng sakripisyo nito. Ang haplos na yon ay hindi puno ng pagnanasa, kundi ng isang malalim at banal na pag-ibig na naghahanap ng kapatawaran. "Huwag ka nang matakot," patuloy ni Kasian. Ang boses ay parang isang panalangin sa gitna ng unos. "Dadalhin natin ang laban na ito hanggang sa huli. Kasama mo ako." Ang titig ni Liora ay lumambot. Sa kabila ng panganib na kanilang hinarap, naramdaman niya ang isang klase ng anghang at tamis sa kanyang puso. Ang tinatawag nilang kilig na matagal na niyang nakalimutan. Ngunit mabilis din siyang nag-iwas ng tingin nang maalala niya ang dahilan kung bakit sila naroroon. "Kailangan na nating umalis. Hinihintay tayo sa korte," ani Liora, pilit na binabalik ang kanyang pagiging matatag. Ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ni Kasian hanggang sa makarating sila sa pinto ng sasakyang magdadala sa kanila sa hustisya. Pagdating nila sa harap ng gusali ng korte, ang ingay ng mga mamamahayag at ang dami ng mga tao ay tila isang dagat na kailangang tawirin. Sa malayo, nakita ni Liora ang anyo ni Rosenda at Baltazar na pilit na nagtatago sa likod ng kanilang mga abogado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkukunwari. Lumingon si Kasian kay Liora bago sila pumasok sa loob. "Handa ka na bang tapusin ang kabanatang ito ng buhay mo?" Tumango si Liora. Ang kanyang mga mata ay rumerenda sa paninindigan. "Gawin natin ito para kay Eli." Habang naglalakad sila papasok, ang tunog ng mabigat na pintong nara ng korte na nagsasara sa likuran nila ay tila isang hudyat na wala nang balikan. Ang bawat hakbang nila sa malamig na sahig ng bulwagan ay puno ng bigat, habang ang anino ni Don Severino ay tila naghihintay na sa loob, handang ilabas ang huling alas na maaring sumira sa lahat. Ang bawat paghampas ng kahoy na maso ng hukom sa ibabaw ng lamesa
ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa buong silid ng hukuman. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng tensyon at amoy ng lumang papel at pormalidad. Nakaupo si Leora sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Pilit na pinatitigas ang kanyang anyo, habang ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Sa kabilang panig, nakaupo sina Rosenda at Baltasar kasama ang kanilang mga abogado, pilit na nagtatago sa likod ng mga maskara ng pagiging inosente. Hindi ko po magagawa iyon sa sarili kong dugo at laman. Mahal na mahal ko po ang apo ko. Ang boses ni Rosenda ay bumasag sa katahimikan, puno ng panginginig at pekeng pighati. Inilabas niya ang isang puting panyo at nagsimulang magpunas ng mga matang wala namang luha. Humahagulgol siya sa harap ng hukom. Ang bawat salita niya ay tila isang dula-dulaan na layuning makuha ang awa ng lahat ng nakikinig. Ang anak ko pong si Leora ay hindi na sa tamang pag-iisip dahil sa hirap ng buhay. Kami po ang nag-aalaga sa kanya. Kami po ang nagbibigay ng lahat. Ang pagpapaampon kay Don Severino ay para lamang sa ikabubuti at ikagagaling ng bata. Naramdaman ni Leora ang mabilis na pag-init ng kanyang muka sa tindi ng galit. Ang bawat salita ni Rosenda ay tila isang matalim na kutsilyo na muling nagbubukas sa mga sugat ng nakaraan. Tumingin si Baltasar sa kanya, isang mapang-aping tingin na tila nagsasabing wala siyang kapangyarihan laban sa kanila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Leora ang panginginig ng kanyang mga balikat. Tila gusto siyang lamunin ng takot na baka maniwala ang hukom sa mga dula-dulaan ng kanyang mga magulang. Ngunit bago pa man tuluyang madaig ng takot si Leora, naramdaman niya ang isang matatag na tingin mula sa kanyang likuran. Lumingon siya ng bahagya at nakita si Cassian. Nakatayo ito sa likod ng mga upuan ng mga manunood. Ang kanyang braso ay may benda pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay rumerenda sa paninindigan at suporta. Tumango si Cassian sa kanya, isang maliit na galaw na tila nagsasabing, "Nandito ako. Hindi kita pababayaan." Tumayo ang punong abogado ni Cassian. Bit-bit ang isang makapal na folder at isang maliit na electronic device. "Mahal na hukom, nais naming ipresenta ang ebidensyang ito." Isang lihim na pag-record ng pag-uusap ni na Baltasar Alcaraz at Don Severino Rojas noong gabi ng transaksyon. Nang magsimulang tumugtog ang boses sa loob ng silid, tila huminto ang mundo para kay Rosenda. Malinaw na narinig ang boses ni Baltasar na binibilang ang pera, ang tunog ng pagtatawanan nila, habang pinag-uusapan kung paano nila liliruin si Leora, at ang malupit na pahayag ni Don Severino tungkol sa pagbili sa bata upang gawing tagapagmana ng kanyang mga ilegal na yaman. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga sampal na nagtanggal sa maskara ng mga Alcaraz. Ang katahimikan sa loob ng hukuman ay naging kasing bigat ng tingga. Ngayon, nais naming tawagin si Maribel Leora Alcaraz sa harap ng hukuman, ani ng abogado. Dahan-dahang tumayo si Leora. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelo, ngunit nang makita niya si Ili, sa malayo na buhat-buhat ng assistant ni Cassian, ang bata na kumakaway ng bahagya sa kanya, naramdaman ni Leora ang pagpasok ng isang kakaibang lakas sa kanyang mga ugat. Hindi na siya ang babaeng nagbubuhat ng tuyo sa daungan na laging nakayuko. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng hukom. Tiningnan niya ng diretso si Rosenda. Ang kanyang mga mata ay hindi na rumirenda sa takot, kundi sa isang malamig at matalim na paninindigan. Sa loob ng 6 na taon, naniwala ako na ang utang na loob ko sa inyo ay mas mahalaga kaysa sa sarili kong kaligayahan. Panimula ni Leora, ang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Hinayaan ko kayong tapakan ng dangal ko, saktan ang katawan ko, at nakawan ako ng kinabukasan. Pero nang ibenta ninyo ang anak ko, doon ninyo napatunayan na hindi kayo pamilya. Kayo ay mga magnanakaw na nagkukubli sa likod ng pangalan ng magulang.
Napasinghap ang mga tao sa loob ng hukuman. Ang bawat salita ni Leora ay puno ng pait, ngunit may kalakip na kapangyarihan. Tumingin siya sa hukom, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, ngunit hindi niya ito pinunasan. Ang pamilya ay hindi isang negosyo kung saan ang mga bata ay ginagawang pambayad utang. Kayo ang nagluwal sa akin, pero ngayong araw na ito, sa harap ng batas at sa harap ng Diyos, pinapatay ko na ang anumang utang na loob ko sa inyo. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod sa pahayag ni Leora. Si Rosenda ay tuluyang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay kasing putla ng isang bangkay, habang si Baltazar ay napayuko sa labis na kahihiyan. Ang bawat tao sa silid ay tila nararamdaman ng bigat ng isang pusong matagal na kinulong at ngayon ay tuluyan ng nakalaya. Lumingon si Leora kay Kasyan. Nakita niya ang isang matamis na ngiti sa labi ng lalaki at isang kinang sa mga mata nito na tila nagsasabing ipinagmamalaki siya nito ng higit sa lahat. Sa sandaling iyon, alam ni Leora na tapos na ang panahon ng kanyang pagtatago. Muling humampas ang maso ng hukom, ang tunog ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ngunit bago pa man mailabas ang pinal na hatol, isang kaguluhan ang naganap sa pintuan ng korte. Isang tauhan ni Severino ang pumasok, pawisan at hingal na hingal. May dalang balita na magpapabago sa kapalaran ng lahat ng naroon. Sa loob ng silid ng hukuman, tila huminto ang pagdaloy ng oras nang muling tumayo ang hukom upang basahin ang pinal na desisyon. Ang bawat tao ay hindi makahinga ng maayos, habang ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Leora. Sa tabi niya, naramdaman niya ang bahagyang pagdampi ng kamay ni Kasyan sa kanyang likuran, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa huling laban na ito. Sa kasong child trafficking, falsification of documents at child abuse, ang hukumang ito ay nagdedeklara na sina Severino Rojas at Baltasar Alcaraz ay napatunayang nagkasala sa lahat ng sakdal. Isang malakas na pagsinghap ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod nito ang tunog ng pag-ikot ng mga posas na inilalagay sa mga pulso nina Severino at Baltasar. Ang mukha ni Severino ay kasing pula ng apoy sa tindi ng galit, habang si Baltasar ay tuluyang nanghina at napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Dahil sa dami ng ebidensyang inilatag ni Kasyan, walang naging puwang para sa piyansa. Samantala, si Rosenda ay hindi man nasentensyahan ng pagkakulong dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya sa transaksyon, ay nakatanggap ng mas matinding parusa, ang tuluyang pagkaembargo ng lahat ng kanilang ari-arian at ang pagbagsak ng kanyang pangalan sa harap ng lahat ng taong kanyang kinatatakutan, ang husga. Ang lahat ng perang nakuha nila mula sa pagbebenta kay Eli ay kinuha ng gobyerno. Iniiwan siyang walang kahit isang sentimo. Habang inilalabas ng mga pulis ang mga nahatulan, lumabas si Leora sa pasilyo ng korte. Doon, sinalubong siya ni Rosenda na gulo-gulo ang buhok at namamaga ang mga mata sa pag-iyak. Sinubukan ni Rosenda na sunggaban ang mga binti ni Leora, lumuluhod sa harap ng maraming tao sa gitna ng maruming sahig. "Leora, anak ko, patawarin mo kami." Hikbi ni Rosenda, pilit na ginagamit ang kanyang huling barahan ng pagkukunwari. "Wala na kaming matutuluyan. Saan kami pupunta? Anak, kami pa rin ang mga magulang mo. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada." Tiningnan ni Leora ang kanyang ina mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng galit, kundi ng isang malalim na awa na hinaluan ng dumi. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang laylayan mula sa mahigpit na kapit ni Rosenda. Ang bawat daliri ng kanyang ina ay tila isang bahagi ng nakaraan na hindi na niya gustong hawakan pa. Ang mga magulang ay hindi nagbebenta ng kanilang mga anak para sa sugalma, mahinang sabi ni Leora. Ang boses ay kalmado,
ngunit may talim na pumilas sa pag-asa ni Rosenda. Binigyan kita ng 6 na taon ng buhay ko. Binigyan kita ng bawat patak ng pawis ko sa daungan. Pero ang hininga ng anak ko ang kinuha ninyo. Tapos na tayo. Hindi na kita kaaway, pero hindi na rin kita ina. Iniwan ni Leora ang kanyang ina na nakaluhod at sumisigaw sa gitna ng pasilyo. Paglabas niya sa malaking pintuan ng korte, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang sariwang simoy ng hangin. Ipinikit ni Leora ang kanyang mga mata. Hininga ng malalim at naramdaman ang tuluyang pagkalagot ng invisible na kadenang nakagapos sa kanyang kaluluwa sa loob ng maraming taon. Malaya na siya. Doon, sa tabi ng isang kulay itim na sasakyan, nakatayo si Cassian habang karga-karga ang isang masigala at nakangiting si Ailey. Pagkakita sa kanyang ina, mabilis na nagpumiglas ang bata upang makababa at tumakbo patungo kay Leora. "Mama! Mama!" Sigaw ni Ailey. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang musika na nagpagaling sa lahat ng sugat sa puso ni Leora. Binuhat ni Leora ang anak at hinalikan ito ng paulit-ulit sa pisngi, habang ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Lumapit si Cassian sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng isang klase ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Dinala ni Cassian ang mag-ina sa isang tahimik na baybayin sa labas ng lungsod ng Cebu habang papalubog ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, at ang tunog ng mga alon na humahampas sa puting buhangin ay tila isang oyayi ng kalmado. Habang naglalaro si Eli sa malayo, naglalakad naman sina Leora at Cassian sa gilid ng dagat, magkahawak kamay. "Leora!" Panimula ni Cassian. Huminto siya at hinarap ang babae. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Leora at dinala ito sa kanyang dibdib. "I know I can't erase the past. I know I was part of your pain. But if you will let me, I want to spend the rest of my life making sure you and Eli never have to suffer again." Tumingin si Leora sa mga mata ni Cassian. Nakita niya ang katapatan na matagal na niyang pinangarap na makita 6 na taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang itinaas ni Cassian ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok sa mukha ni Leora bago marahang idinikit ang kanyang noo sa noo nito. "May puwang pa ba sa puso mo para sa isang lalaking tulad ko?" Bulong ni Cassian. Ang boses ay nanginginig sa takot na baka tanggihan siya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leora. Hindi siya sumagot agad, ngunit ang kanyang pag-akbay sa leeg ni Cassian at ang marahang pagdampi ng kanyang labi sa noo ng lalaki ay sapat na sagot. Sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan, naramdaman nila ang simula ng isang bagong kabanata, isang buhay kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang utang, kundi isang malayang pagpipilian. 1 taon ang mabilis na lumipas na parang isang hanging amihan na tumangay sa lahat ng madidilim na alapaap sa buhay ni Leora. Sa pampang ng isang asul na dagat sa Cebu, nakatayo ang isang maganda at maayos na kainan na yari sa kawayan at pinakinis na kahoy, ang Leora's Kitchen. Ang hangin ay amoy sariwang pagkaing dagat at piniritong bawang, habang ang tunog ng banayad na alon na humahampas sa puting buhangin ay tila isang musika ng kapayapaan. Nakatayo si Leora sa gitna ng kanyang kainan, nakasuot ng isang simpleng asul na bestida. Hindi na siya ang babaeng marumi at nakayuko sa daungan. Ang kanyang balat ay makinang sa ilalim ng sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay rumirenda sa ligaya. Lumapit sa kanya si Manang Flor na dinala niya mula sa Dumaguete upang maging katuwang sa negosyo. Marahang tinapik ng matanda ang balikat ni Leora. Ang bawat haplos ay puno ng pagmamalaki ng isang tunay na pamilya. "Napakaganda ng lahat, Leora. Karapat-dapat ka sa lahat ng tagumpay na ito," mahinang wika ni Manang Flor. Ngumiti si Leora at tumingin sa malayo. Paminsan-minsan, nakakabalita pa rin siya
tungkol sa kanyang mga magulang. Nabalitaan niyang si Baltazar ay patuloy na nagdurusa sa loob ng kulungan, habang si Rosenda naman ay nananatiling mag-isa at namamalimos ng pansin sa kanilang lumang baryo. Subalit wala nang nais makinig sa kanya. May mga gabing naiisip ni Leora kung dapat ba siyang magalit pa rin. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang kanyang bagong buhay, napagtatanto niya na ang pinakamalaking tagumpay laban sa mga nanakit sa kanya ay ang maging masaya. Hindi man niya tuluyang kinalimutan ng lahat, pinili niyang huwag nang dalhin ang bigat ng poot. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa pagpapatawad sa kanila, kundi sa pagpapatawad sa kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa dilim. Biglang isang malakas at masayang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa tabing dagat. "Papa, bilisan mo po. Mahuhuli natin ang malaking alon." Nakita ni Leora si Eli na ngayon ay masigla, malusog at suot ang kanyang paboritong shorts. Kasama nito si Cassian na nakatupi ang manggas ng kanyang polo at nakayapak sa buhangin. Ang dating bilyonaryong kasing lamig ng yelo ay isa na ngayong mapagmahal na ama na handang magpakabata para sa kanyang anak. Binuhat ni Cassian si Ali at inilagay sa kanyang mga balikat, habang ang kanilang sabay na pagtawa ay tila isang uyayi na nagpapatuloy sa buong dalampasigan. Dahan-dahang lumapit si Cassian kay Leora nang mapansin nitong nakatingin ang babae sa kanila. Ibinaba niya si Eli upang makipaglaro sa buhangin at saka marahang lumapit sa likuran ni Leora. Naramdaman ni Leora ang mainit na bisig ni Cassian na yumakap sa kanyang baywang at ang pagdampi ng baba ng lalaki sa kanyang balikat. Isang tahimik na kilig ang gumapang sa buong katawan ni Leora. Ang klase ng damdamin na nagpaparamdam sa kanya na siya ay ligtas at minamahal. "You look beautiful today, Leora." Bulong ni Cassian. Ang boses ay puno ng katapatan. "Hindi ako magsasawang pasalamatan ka sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito na maging bahagi ng buhay ninyo." Humarap si Leora sa kanya. Inayos ang bahagyang gusot na kwelyo ni Cassian bago marahang idinikit ang kanyang palad sa pisngi nito. "Salamat din sa pananatili, Cassian. Salamat sa pagtayo sa tabi ko noong akala ko ay wala na akong kakampi." Sa ilalim ng unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid, marahang inilapit ni Cassian ang kanyang mukha. Dahan-dahang nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at matagal na halik. Isang halik na walang halong sakit, kundi puno ng pangako ng bukas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap sa daungan, ang lahat ng luha sa bodega, at ang bawat sugat ng nakaraan ay tuluyan ng nabaon sa ilalim ng buhangin. Ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa kadugo na nagnanakaw ng iyong hininga. Ito ay tungkol sa mga taong handang ibigay ang kanilang sariling hininga para lamang mabuhay ka muli. Ang tahanan ay hindi isang gusaling gawa sa semento, kundi ang bisig ng taong hinding-hindi ka bibitawan sa gitna ng unos.